So mga ka-chibi, for sure alam ninyo ang Nazareno, no? January 9 ang kanyang kapistahan. Actually, ito hindi literal na kapistahan ng Nazareno, no? Correction lang pala, kasi ito ay kapistahan ng pagsasaalaala ng paglilipat ng imahe ng Nazareno mula Bagong Bayan papunta sa parokya ng San Juan Bautista na ngayon ay Basilica Minore at pambansang dambana, ayan, ng itim na Nazareno or ng Jesus Nazareno. Alam natin lahat na dinadagsa to ng milyong-milyong katao, lalo na pag piyesta niya, yung tipong umaakyat ng andas para mahalikan lang yung krus, yung pumipila sa napakahabang pahalik, mahawakan lang yung dulo ng krus pati yung paa, and kahit doon sa likod ng altar, no, which is ako, ginagawa ko yun after kong mangumpisal, pupunta ako doon sa may likod ng altar kasi accessible siya doon, no. Mahawakan mo rin siya actually yung dulo ng kanyang damit and yung kanyang paa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, kung itong imahe na to ay grabe yung accessible niya sa public, may isang imahe na ang pwede lang humawak ay babae, no. Teka, medyo questionable. Babae lang ang pwedeng humawak. Paano yung mga lalaking deboto? Paano yun, no? So, nakapagtaka. So, what's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrims Vlog, mga kwento ng Himala. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi or ngayong araw ay ang kwento ni Santa Ines ng Bulacan. So, ayan, for sure, alam ninyo yung story na to ni Saint Agnes or ni Santa Ines. Well, kung hindi ka pa po pala updated or nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga kaganapan at sa ating kwentuhan every Tuesday and every Friday sa ating mga pilgrimage. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, si Saint Agnes, no? Pero, bakit nga ba puro babae lang, no? Kasi sa Pilipinas kasi for sure marami ng parokya, chapels, barangay na nakapangalan kay Santa Ines. Pero bukod tangi itong nasa Bulacan lang na to, ang pwede lang humawak ay mga babae. Pwedeng humawak, pwedeng magpasa ng kanyang andas, pwedeng gumawa ng kanyang damit, at pwedeng gumawa ng kanyang mga accessories. Babae lamang po talaga. No, babae lang. Pero bakit? Bakit ganun, no? Unfair naman sa mga lalaking devotee. So, bago natin simulan yung story ng imahe ni Santa Ines sa Bulacan, simulan muna natin siya sa storyline ni Saint Agnes, yung kanyang buhay doon sa Roma at kung paano siya naging isang martyr, no. Base sa accounts, no, si Saint Agnes is napaka-devoted. Devoted talaga siya kay Lord to the point na namuhay siya na isang birhen, hindi siya tumanggap ng kahit anong manliligaw at hindi siya nagpagalaw sa kahit kaninong lalaki. Mayaman man yan, gwapo man yan, may kapangyarihan man yan, loyal man yan sa kanya. Maraming nagtangkang gawin siyang asawa pero tinatanggihan niya. Kasi ang sabi niya, si Jesus Christ lang daw ang kanyang asawa. No? So, ang daming lalaking nagalit. No? Inakusahan siya bilang isang Kristiyanong tagapagsunod. Ngayon, merong isang anak ng governor, if I'm not mistaken, na nanligaw sa kanya. Inofera na siya ng yaman, kapangyarihan, ng fame, no? Pero tinanggihan niya kasi nga devoted siya kay Lord. So ngayon sa sobrang galit nitong anak ng gobernador na to, no, pinarusahan siya. Una, kinulong muna siya eh. May nabasa ako, kinulong muna siya, pero instead na parang ma-depress, na lumiwanag pa nga daw yung kanyang mukha ng may saya, no. So nagalit lalo ngayon yung mga kalalakihan sa kanya. Ang ginawa is pinunta siya sa isang lugar makasalanan. Hindi in-specify kung ano to, pero ang sabi daw is sa isang account ay may pinadala si Lord na isang angel para protektahan si Saint Agnes. Ganun siya ka-love ni Lord, no. And sa sobrang galit na ngayon, ultimong na mapagano, ang ginawa sa kanya ay hinatulan siya ng
no. Nako, during those times, alam naman natin kapag sa Christians, no, at hinatulang ka ng mga pagans, matindi ang nangyayari. Isang count doon is pinakalat sa isang hayop ng naked, no? Pero ang ginawa ni Lord, pinahaba yung kanyang buhok para matakloban yung masiselang parts ng katawan niya. Sa pagkakatanda ko, may isang counts din yata na sinubukan siyang pero hindi nangyari kasi hindi dumadampi sa kanyang apoy. Not sure ha, pero parang may nabasa akong ganon. Pero sa sobrang galit nga nitong anak ng gobernador na to, kinuha niyang kanyang sword at si Saint Agnes. No, doon siya naging martyr. Ang sabi is maraming nag-plead na wag ituloy kasi ang isang magandang dalaga, makikita nilang magsasuffer ng ganun. Marami nag-plead, ultimong yung ibang pagan na nagandang-ganda sa kanya. Pero ang ginawa lang ni Saint Agnes is nagdasal. Ganun lang yung ginawa niya. So, up until now, yun, alam ko sineselebrate ang feast ni Saint Agnes, no? Sa mga churches. Isa siya sa mga lumang nasa list of martyrs ng simbahang Katolika, no, na hanggang ngayon ay pinagdedebosyonan. At yun na nga, punta na tayo sa Bulacan. Paano siya napunta sa Bulacan? So ang istorya ay ganito. May isang mangingisda na pumalaot para mangisda. Hindi daw maganda yung panahong yun, ang sabi. Hindi ko sure, hindi sinabi kasi kung may bagyo or masama lang talaga yung panahon, pero may nakita siyang isang maliwanag na something dun sa dulo ng kanyang bangka. So ngayon, ang ginawa niya, pinuntahan niya to, no? And pagpunta niya doon, nakita niya isang image na nakasakay sa planggana, no? Parang out of nowhere, bakit may mapupunta doon na isang image nasa planggana? And well, hindi ko sure kung saan gawa tong plangganang to. Kasi kapag ang planggana kasi, lalo na ako, na-try na naman namin yun sa probinsya namin. Kapag sumakay ka sa planggana, kailangan ng todong balanse talaga para umangat ka sa tubig. Kasi kung hindi ka nakabalanse na maayos, tataob yun. Lalo na kung wavy yung tubig, no? So, nakalagay daw to sa planggana. So, ang ginawa nitong mangingisda ay tinali niya sa dulo ng kanyang bangka at pinunta sa kalupaan. Ngayon, dito na nagsimula yung unang miracle ng image na to. Sinubukan ng lalaki na buhatin tong image, pero hindi niya mabuhat. So ngayon, tumawag siya ng mga kalalakihang mangingisda, mga kapwa niya mangingisda. And nung binubuhat nila tong image na to, hindi nila mabuhat-buhat sa hindi mawaring paraan. Sa mga hindi nakakaalam at hindi pa nakikita tong image na to ni Saint Agnes, ang image niya na to na nasa Bulacan ay hindi ganong kalaki. Hindi talaga siya ganong kalaki. Kung hindi ako nagkakamali, 0.5 going 3 feet. Kung hindi ako nagkakamali ha, dun sa image na to ni Saint Agnes or ni Santa Ines. Kasi nakita ko yung replica lang nito. Pero yung mismong original image, hindi pa. Nakita ko yung replica nito noong pista ng Asunsyon ng Bulacan. Kasi isa to sa mga simbahan or chapels, if I'm not mistaken, nasakop pa rin ng Nuestra Señora de Asuncion ng Bulacan. So kapag nagkakaroon ng pistang bayan, yung mga patron ng bayan ng Bulacan ay kasama dun sa lineup ng procession. Isa, yung imahen ni Santa Ines ng Bulacan sa sumasali, at makikita mo talaga, actually kasi pag sumasakay ako ng motor, natataon na nadadaanan ko yung mga babaeng pinapasan talaga siya. Puro babae lang to. Although may mga lalaking nakaantabay, pero hindi sila pwedeng humawak kahit dun sa mismong andas. So, going back, ngayon, yung mga lalaki, so, magtataka ka kasi syempre, hindi naman ganun kalaking image eh. Bakit hindi nila mabuhat?
no? Maraming lalaki nang tumulong, hindi nila maangat-angat at mapunta doon sa lupa yung image ni Saint Agnes. Ngayon, doon sa isang kwento ay asawa nitong mangingisda ang tinawag niya, pero doon sa nabasa ko, mga babae. So technically, maraming babaeng pumunta. Nung kinuha nitong mga babae at sila yung lift nung mismong pinagkakalagyan ni Santa Ines at doon sa imahe ni Saint Agnes, nabuhat nila to ng magaan. Nagulat yung mga tao, bakit hindi nila mabuhat, yung mga lalaki hindi nila mabuhat, pero itong mga babaeng to, nabuhat nila ng ganong kadali. Magmula nun, ginawan si Santa Ines ng kapilya doon sa kanila. Ngayon, kung di ako nagkakamali, yung kapilyang yun ay nakikita pa rin hanggang ngayon. Pero iba na, syempre, of course. Yung kapilya ngayon is sementado na, no? Ngayon, year 1994, may isa pang himalang ginawa, si Santa Ines. Siyempre, hindi lahat talaga, hindi porket sinabing paring Katoliko, naniniwala agad sa himala. May mga pare na kahit kwentuhan mo ng kwentuhan ng tungkol sa himala, hindi sila maniniwala talaga. No, merong tinitake yung mga kwentong yun na bilang kwentong bayan, mga ganun lang. Pero, etong paring to bilang dayo, hinikayat niya ngayon yung mga tao na huwag kayo maniwala dyan sa kwentong yan. Gawa-gawa lang yan, kwentong bayan lang yan, no? Dayong pari, hindi natin masisisi, hindi naman siya yung witness dun sa mga pangyayari na yun sa pinamalas ni Santa Ines. So, hinikayat niya yung mga tao at yung mga kalalaki na hawakan si Santa Ines. Nung hahawakan niya yung image ni Santa Ines, may pumigil actually. May pumigil sa kanya na huwag niyong hawakan yung father. Kahit pare ha, imagine niyo kahit pare, bawal siyang hawakan. Kasi lalaki nga, no? Bawal siyang hawakan. Nung papalapit na yung kamay nitong pare na to doon sa mismong damit ni Santa Ines, ang sabi ay kumidlat, kumulog, sumama yung panahon ilang oras bago magsimula ang prosesyon. Kasi itong pangyayaring to ay nangyari sa kapistahan daw ata ni Santa Ines taong 1994, no? So isa to, maraming witness noon, kaya magmula noon pinatatag yung paniniwalang walang lalaking hahawak kay Santa Ines. And maniwala kayo sa hindi, no? Etong image na to ni Santa Ines, hindi lang basta hahawakan, hindi rin pwedeng gumawa ng damit ang isang lalaki para sa santong to, no? Kasi may nag-attempt na isang lalaki na gumawa ng damit niya na para gamitin, kasi Santa Ines, sabi dun sa napanood rin natin, no, marami siyang damit, pero yung mga damit na yan ay gawa ng mga kababaihan. May mga nag-aalay na lalaki. Actually, may isa akong naka-chat before na nag-aalay siya ng damit, hindi pinasuot. Kasi nga, common na nangyayari pag pinapasuot yung damit na likha ng lalaki, either hindi siya mag-fit, hindi siya sasakto, masyadong masikip, di man ay masyadong maluwag. Ganun yung nangyayari. So parang ayaw nung imahe ni Santa Ines na magsuot ng bagay na gawa ng isang lalaki. At kahit mga accessories, kung di ako nagkakamali. And ito, pasintabi dun sa ating mga kapatid na member ng LGBTQA. Kahit mga trans, hindi pinapahawak kay Santa Ines. Dahil may counts daw pala dati na nag-attempt magpasan ang isang LGBTQ member, bumigat yung andas, no? So ito ay nabasa ko lang ha, ito ay nabasa ko sa isang blog din. Try nyo basahin na lang, i-search nyo na lang doon yung kwento ni Santa Ines. May isang count doon, bandang baba na nga lang, na nag-attempt bumigat yung andas, no? So magmula noon, puro babae talaga ang pinapahawak at pinapagpasan kay Santa Ines. So paano nangyayari yon? Sa simula ng prosesyon, base sa pagkakaalala ko, mga kabataan na babae
ang nagpapasan. Yung mga may edad, sumasalang na lang sila para siguro pag malapit na matapos or siguro for a minute or two lang. Depende sa kakayanan nitong matatanda. Kasi syempre, safety pa rin ng mga matatanda yung iniisip natin. Kaya may karamihan ng mga pinapasalang nila doon either mga nanay na medyo bata-bata pa or mga kabataang babae. At puro babae talaga. Paano naman ngayon yung mga lalaking gusto naman mag-venerate sa kanya? Ang ginagawa is kunyari, gusto mo magpahid ng panyo, ng rosaryo, iaabot mo yun dun sa babae at sila yung magpapahid or magdadampi nung binigay mo na yung kay Santa Ines. Actually, ginawa ko yun. Yung rosary ko na lagi kong dala, sabi ko, kasi first time ko makita, although replica lang to ni Santa Ines, first time ko makita ng ganun. At nakalagay talaga siya dun sa mismong andas, yung pinapasan sa kanya. Nakalagay dun sa andas na yun, nakalagay, bawal hawakan ng mga lalaki or bawal hawakan ng lalaki. Yun yung nakalagay doon. So, binigay ko doon sa isang babae, pwede po bang papahid kay Santa Ines? Pinapahid nila. Tapos ibabalik nila yun sa'yo. Makikita mo kung paano yung devotion kay Santa Ines nag-grow. Maraming patotoo at meron niyang isang patotoo na isang babae na dumayo pa mula sa napakalayong lugar pumunta kay Santa Ines kasi pinagpakitaan siya sa panaginip ni Santa Ines. At maraming counts ng kay Santa Ines. So, magmula ngayon, ganun pa rin yung tradition niya. Hindi siya pinapahawakan sa mga lalaki at puro mga matatandang babae nangangalaga sa kanya at mga babaeng kabataan. Pag misa, kahit pare bawal siyang hawakan, no? Yung image na to ni Santa Ines, ang damit niya ay parang ball gown. Pag nakita ninyo, talagang yung pagkaka-shape sa kanya, bilog. Pagkatapos, papasanin siya ng medyo malayo rin daw ang ruta base sa mga kaibigan ko, malayo ang rutang iniikot ni Santa Ines para makita. Yung lugar na yun ay pinangalan na sa kanya. Ang dati, iba ang pangalan niya, iba yung pangalan niya dun sa sa nabasa ko. Let me see, kung mahahanap ko, no. Ang pangalan Pariahan. Yun yung dating pangalan ng lugar. Pinangalan ngayon siya kay Santa Ines, no. Naging isang lugar siya nakalaan para kay Santa Ines. And kapag pumunta ka doon, kilalang kilala siya kahit ng mga nasa paligid na yon ng Santa Ines kasi siya nga yung may pinaka-unique na kwento ng debosyon. Na imagine, walang lalaki ang pwedeng humawak sa kanya. So, isa na rin sa ina-attribute nila dahilan siguro nga doon sa kwento ng buhay ni Santa Ines kung bakit bawal siyang hawakan ng mga lalaki dahil doon sa counts no nangyari sa kanya nung panahon nandito pa siya sa lupa. Ngayon, pinoprotektahan yung virginity niya. Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin yung pagiging dalisay niyang babae. No? So, ganon kaganda yung storyline niya. Hindi ko pa napupuntahan to. Nadadaanan ko lang pag galing ako ng Ubando at sasakay ako ng motor papunta ng Bulacan. Nadadaanan ko lang yung mismong parang street kasi looban daw yata tong chapel na to ni Santa Ines. Chapel ba or church na? Hindi ko sure kasi hindi ko alam kung may tabernacle na sa loob para maging parish. Pero looban daw to. Hindi siya yung along the road madadaanan. Pero yun nga, nakita ko yun isang beses yung companion devotion sa kanya. Susubukan ko hanapin yung video na yun kasi alam ko na videohan ko yun before nung piyesta ng Asunsyon nung dumayo nga ako doon. Sana mahanap ko siya para maisama ko siya dito and hopefully nga makapunta rin ako doon sa kanyang simbahan. Hindi ko man siya malapitan, at least makita ko kung ano yung itsura niya kasi sobrang tagal na daw talaga ng image na to. Imagine let me see kung makikita natin dito. 1720 nag-start yung pagkakatukla sa kanya. Yung image niya sobrang tanda na. At makikita mo naman yung uniqueness ng yung katandaan nito. Kasi bukod sa mga bitak na makikita ninyo dahil nga ivory yung image,
yung facial expression niya, hindi siya yung katulad ng mga facial expression ng mga poon na inuukit ngayon. Kaya makikita mo yung pagiging unique sa mukha niya. Yun nga pala guys, ang image na to ay yung katawan daw ay gawa sa kahoy. Base sa pagkakaalam ko, gawa sa kahoy pero yung ulot kamay niya ay gawa sa garing. So medyo precious din kasi una matandang imahe na to at gawa pa nga sa garing, no? At yung damit niya ay dinadamitan base sa okasyon ng simbahan, at kapag kapistahan niya pinapalitan din to ng bagong vestment para aakma dun sa mismong occasion, no? May isang mananahi yata siya sa pagkakaalam ko na siya lang yung nagtatahi ng damit. Hindi ko sure kung hanggang ngayon ganun yung ginagawa, no? Pero may isang kilalang mananahi ng damit ni Santa Ines na siya yung nagdadamit at gumagawa ng damit ni Santa Ines. So, marami na daw tong vestment. Hindi ko sure kung pinapamigay nila yung vestment na yun ni Santa Ines. Pero alam ko ginagamit pa daw yung iba doon. Meron siyang sariling damitan at doon ini-store lahat ng kanyang mga gamit na pinapangalagaan ng mga tagapangalaga ng imahe ni Santa Ines. So, ganun yung storyline ni Santa Ines. So, nakaka-curious siya, no? Hopefully, makapunta ako doon soon. Pangarap ko siya makita. Hindi ko man nga siya malapitan, at least makita ko lang siya yung original image niya, kasi nakita ko lang talaga yung replica niya. Pero kahit sabi mong replica nga, ganun yung pagmamahal ng tao sa kanya at kung paano siya pinapahalagahan, ganun nila maipakita, same dun sa replica. Gusto kong makita yung original. So sana makapunta tayo soon, at sana sa fiesta niya, no? Soon ipag-pray natin yan. And if meron kayong mga alam na kwento, mga kachibi, na katulad nitong sa atin, please do comment or reach out kayo sa akin Facebook channel or sa page ng The Pilgrims Vlog para maisama natin sila dito sa storyline natin every Tuesday. Actually, marami na po tayong story. Umabot na siya hanggang mid-November yung kwento, at mga random na story to about sa Himala na pati kayo mapapa-question kayo, totoo kaya tong mga to, no? So yun lang ang kwentuhan natin ngayon. Sobrang ikli lang niya guys, and thank you so much sa panonood. So far successful pala yung 3 nating video, no? Thank you so much guys sa panonood nyo at pag-share, like ng ating video. And hopefully magkita-kita tayo next Tuesday para sa another topic natin ng mga kwento ng Himala. Again, ako nga pala ang inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi. Kita-kits mga kachibi. Bye-bye.